Pinalagan mga kapatid ni DND Secretary Gibo Teodoro ang tila pagbabanta umano ng Chinese Ambassador. Anong klaseng pagbabanta yan? Well, panoorin natin to mga tol, pag-usapan natin. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Ayon dito sa balitang ating pag-uusapan mga tol, no? Pinalagan ni Secretary Gibo Teodoro ang tila umano pagbabanta ng Chinese Ambassador. Anong uring pagbabanta yun? Yan ang ating aalamin ngayong araw na to. Pero bago natin to simulan, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, wag na nating patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Tila pagbabanta ng Chinese Ambassador, nanindigan si Defense Department Secretary Gilberto Teodoro Jr. Na hindi Pilipinas ang nagsisimula ng tensyon, partikular sa West Philippine Sea. Ito kasi problema sa China mga tol eh. 'Di ba? Almost 90% ng South China Sea is gusto nilang sakupin o inaangkin nila mga tol. Kabilang na dyan yung mga continental shelf, mga exclusive economic zone ng mga bansang kapitbahay nila. Hindi lang naman Pilipinas mga tol ang apektado dyan, di ba? Marami, pati yung mga ibang bansa rito, Malaysia, Brunei, di ba? Pero syempre tayo, dahil nandito tayo sa Pilipinas, Pilipinas lang muna pinag-uusapan natin. Huwag na natin pakialaman yung problema ng iba. Ngayon dito, tinamaan din yung ating exclusive economic zone nung kanilang tinatawag na 10-dash line o yung imaginary line nila. Ngayon, since nga na pumasok yung ating exclusive economic zone doon sa kanilang 10-dash line, nandiyan dyan yung mga barko nila sa palibot o paligid ng ating exclusive economic zone. Kahit na meron ng hatol dyan ng Permanent Court of Arbitration 2016 pa hanggang ngayon mga tol, ayaw nilang kilalanin. Hindi nila nirerespeto at hindi nila ginagalang, para sa kanila walang bisa yun. Pero yung mas mataas pa sila sa Permanent Court of Arbitration. Ngayon yung mga barko nila lumalapit. Katulad na lang nitong nangyari nitong nakaraan. Lumapit yung kanilang bangka doon sa ating BRP Sierra Madre. Siyempre, natural mga tol, ang magiging natural reaction ng ating mga sundalo doon is lalapitan din nila yon para itaboy, para paalisin. Ngayon, dahil nga nagkapaluan mga tol, tayo ngayon ang sinisisi ng China at tayo daw ang nagpo-provoke sa kanila. Biruin mo, sila'y lumapit sa atin tapos tayo pa may kasalanan. Patrick De Jesus ang report. Nais ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mas maging maingat sa anumang cultural exchange program sa China base sa pagsisiyasat ng Maritime Security Think Tank na Sea Light Foundation, ang isang universidad na nagsagawa ng symposium kung saan sinabi ng mga Chinese scholar na bahagi ng China ang Batanes ay siya ring largest training destination ng Chinese language teachers dito sa Pilipinas. Naku po, yari tayo dyan mga tol. Yung universidad na yon na nagsabing ang Batanes ay parte ng China, ito rin pala yung largest mga tol training university ng mga Chinese teacher dito sa Manila. So anong indikasyon nun? Anong pwedeng mangyari mga tol? May posibilidad ba na ito mga Chinese teachers na to dito sa Manila ay itinuturo sa kanilang mga estudyante yung tungkol sa ganyang uri ng claim? Diba? Baka naman itinuturo na nila sa mga estudyante nila. Alam nyo ba, itong Batanes is part yan ng China. Siyempre, yung mga estudyante, mga bata pa yun. Yun na yung tatatak sa isip nila ngayon. Ganun ba? So, itong Batanes is part ng China, pero ang government ng Pilipinas ay inaagaw. Diba? Ang hirap nun mga tol kung ganun ang mangyayari. Hindi ko naman sinasabing ganun na talaga nangyayari. Pero may posibilidad dahil doon nagte-training sa university na yun, yung mga Chinese teachers dito. Sabi ng mga Chinese scholar na bahagi ng China ang Batanes ay siya ring largest training destination ng Chinese language teachers dito sa Pilipinas. Tugon dito ni Chinese language teacher. So ano yun? Mga Pilipino yun na nag-aaral magsalita ng Chinese, tapos kasi Chinese language teacher So mga Pilipino yun or pwedeng ibang lahi na nag-aaral ng Chinese language at itinuturo nila dito sa mga estudyante rito sa mga
eskwelahan dito sa Pilipinas. Naku po. Teodoro, hindi dapat nagagamit ang mga academic institution sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Nako. Pero itong pinakamalaking ebidensya na ma-exchange na ito ay bunga din ng siyang institusyon naglalabas ng fake news. Nonetheless, this calls for vigilance. Hindi ko sinasabing huwag tayong makitungo. Sinasabi ko lang, pag nakitungo tayo, dapat alam natin na baka may masamang pakay. Maging dudoso tayo. Ibig sabihin mga tol, hindi masama na makihalubilo ka, makipagkaibigan ka sa mga Chinese. Kasi tulad nga ng sinasabi ko, hindi naman natin kaaway yung mga Chinese mga tol eh. 'Di ba? Pero be vigilant, sabing ganoon. Ano ka, kailangan maingat ka. Kasi may posibilidad na yung daladalang naratibo ng mga yon, ng mga nakakausap mo, is naratibo ng kanilang CCP government, mga tol, no? Talaga naman ng kalihim ang tila anya pagbabanta ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuen, at ang pambibintang nito sa Pilipinas na nag-uudyok ng tensyon sa isang panayam ng China. Ayan na. Balikan natin mga tol. Pilipinas ang nag-uudyok at nagpo-provoke ng tension. Maging dudoso tayo. Pinalaga naman ng kalihim ang tila anya pagbabanta ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuen, at ang pambibintang nito sa Pilipinas na nag-uudyok ng tensyon. Sa isang panayam ng Chinese news outlet, kinwestiyon ni Jing kung kakayanin ba ng Pilipinas ang mga magiging bunga ng sigalot at komprontasyon. Naku po, kakayanin nyo ba ang magiging bunga ng tensyon? Vuelta ni Teodoro, alam ng lahat kung sino ang nagsisimula ng gulo. Etong statement ni Ambassador na ito ay may halong banta. Hindi lang tayo pinangangaralan, galit-galitan pa, nang babanta pa. Kaya naalibadbaran ng mga Pilipino sa kanya. Malamang sinong hindi maaalibadbaran doon. Kumbaga, ikaw na ngayong nanggugulo, ikaw na ngayon lumalapit, ikaw pa yung nagbabanta. At saka sa punot dulo ng mga mensahe niya. Pangalawa, sino ba nanggugulo dito? May karapatan ba sila na gawin sa atin ito mga ginagawa nila? Sa naratibo nila, meron. Wala. Pero sa naratibo ng international community, international law, wala. No? Kung ikaw doon sa China, mag-text ka lang na mali, kukulong ka na eh. Ang pahayag ng Chinese Ambassador ay sa kabila ng naging pulong niya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang linggo, kung saan napag-usapan ang reset sa relasyon ng Pilipinas at China para maiwasan muli ang mga insidente sa West Philippine Sea. Halimbawa, eto mga tol. Sinasabi ng China na Pilipinas daw ang unang-unang nag-provoke dahil yung bangka nila, etong rigid inflatable boat nila, kung ano man tawag dyan sa speedboat na yan, ay nilapitan daw ng mga sundalo. In the first place, mga tol, tignan nyo naman kung nasan sila. Halos nasa harap na sila ng BRP Sierra Madre. O ngayon, mga tol, sino ang lumapit? Sila o ang mga sundalong Pilipino? Kasi sinasabi nila tayo daw lumapit sa kanila eh. Kung di ba naman sila mga bugok, tignan nyo kung nasan sila, dyan sila oh. Kumbaga halimbawa mga tol, no, nasa tapat ka ng isang gusali, di ba? Halimbawa, Chinese Palace, kung saan nandoon yung president nila. Halimbawa, lumapit ka doon ka nagbibidyo at nagpipicture. Sa tingin mo hindi ka lalapitan ng mga bantay? O pag nilapitan ka ng mga bantay, sasabihin mo ba na, teka, ba't kayo nagpo-provoke? Diba? Unang-una, ikaw lumapit dun eh. Diba? Alam mo namang, alam naman nilang outpost to. Kahit nabubulok-bulok yung barko na yan, outpost yan. May mga nakabantay na sundalo dyan. Hindi naman pasyalan yan. Diba? Anong gagawin nila dyan para mag-picture-picture, video, diba? Tapos di naman sila mga civilian, mga China Coast Guard sila. Malamang talaga lalapitan sila dyan para itaboy. Kaso, nung nilapitan na sila, sasabihin ngayon nila na, ba't kayo lumalapit sa amin? Mga ugok pala sila nga lumapit dyan eh. Hindi makalapit yung barko nila dyan kasi mababang area na yan, sasadsad yung barko nila dyan. Kaya ang ginawa nila, nagbaba sila ng maliit na ito yung sinasakyan nilang puti. Yan ngayon ang lumapit dito sa barko nating nakasadsad dyan.
matapos ang engkwentro sa Ayungin Shoal. Sabi naman ni Teodoro, mapapatunayan ang sinseridad ng China kung lalayas na sila sa West Philippine Sea. Tama. Walang pagkukulang tayo sa pakikitungan sa kanila. Sobra-sobra pa nga. Nasa sa kanila naman yun. Hindi sa cultural exchange. Hindi sa pagbibigay ng kung ano-ano. Malis sila sa West Philippine Sea. Simple lang yan eh. 200 nautical miles lang yan sila. 900 kilometers nga layo nila. Layo, no? Samantala, handa ang Department of Foreign Affairs sa posibleng investigasyon patungkol sa provisional understanding sa Ayungin Shoal. Kasunod ito ng inihaing Senate resolution ni Senador Francis Pangilinan para magkaroon ng inquiry sa kontrobersyal na kasunduan at mabusisi kung naayon ito sa 2016 Arbitral Award ng Pilipinas. Sabi ng DFA, bukas sila sa anumang paglilinaw sa isang proper forum at sa pakikipag-ugnayan sa mga defense at security agencies. Patrick Again, mga kapatid, gusto ko ulit sabihin sa inyo, hindi tayo nakikipag-away sa China, sa Chinese. Iginikiit lang natin yung ating karapatan. At ang hinihiling natin sa kanila, irespeto nila ang karapatang iyon ng Pilipinas. Napakalayo nila mga tol, pero dumadayo pa sila para igiit yung imaginary line nila. Samantalang tayo, ang pinanghahawakan natin, international na batas. UNCLOS, sila ang pinanghahawakan nila, yung drawing nila. Tingnan nyo, drawing versus sinasabi ng international law. Ano masasabi ninyo tungkol dito mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba.